ba sir, alam naman natin na madami ngayong pinipiling mas magtrabaho sa ibang bansa kasi malaking sweldo, gano'n. Bakit kayo po mas pinili nyo magstay dito kahit alam nyo na pwede kayo sa ibang bansa, malaki ang opportunity nyo sa ibang bansa? Ba't pinili nyo po magstay dito at dito ano yung field nyo? Unang yun po na dito naman kasi sa Pagcor, ano kaya, sabi natin na ano mangyari sa iyo, ano kaya stable kaya merong sa healthcare, wala kang problema, magkasakit ka, pamilya mo, hindi naman sa sinasabi natin, may aasahan ka na unlike sa ibang bansa, minsan 2 years lang yung contract doon. Kahit sabihin mataas, pag balik mo dito, na rin. Tsaka dito, huwag mong titignan yung salary mo, yung tignan mo rin yung non-monetary. Yung monetary salary mo. Ano po yung non-monetary salary? Tulad dyan, sabihin natin, sa pinakamadaling salita, ako nagkasakit. Ikaw yung pamilya ko, sabihin mo, meron sa empleyado, namatayan, meron mo nakukuha mo. Sabihin natin, hindi ko sure kung magkano, pero I think mga 100,000, something na ganyan. Bali po mga benefits po siya. Pero sir, na binalak nyo na din po mag-apply sa ibang bansa? Ako binala ko pero parang wala sa ano ko. Hindi ako swerte sa pag ano. Kasi yung kapatid ko, yung sa nasa US na yung sa nasa Canada na. Pareho din po ng field nyo? Yung sa nurse, yung sa education. Ewan ko, hindi talaga ako. No. Binala ko na lang dati yung kaibigan ko, pinadala na ako, ano, talagang okay na. On the go na kasi nasa Middle East eh. On the go na talaga, pero parang hindi ako ano. Pero sir, bago po sa Pagcor, may iba pa po ba kayong company na napasuhan or in-applyan bago dito? Before ano ako, instructor ako. IT instructor. Saan? Sa Pampanga. So paano po kayo napunta dito sa Pagcor? Dito po kayo nagtrabaho? Nag-apply. Nag-take ng exam. Actually, after 2 years buti hindi naman palit ng number. Nag-send sila ng SMS kung interested pa ako. Kaso, yung open na job is data encoder. Nag-apply naman ako. Then, in-schedule nila for interview ko. Okay po. Sir, pwede niyo po ba pakitaan ng kahit overview po man ang ginagawa ng mga codes and programs po dito? Tapos pwede niyo po ba sa amin i-explain? Mga .NET. Pagpaalam mo natin yan sa natin Okay, sige po. Sa mas mataas sa akin. Hindi kasi alam kung confidential or hindi. Pero kung yung hindi ba pwede mo na explain ko muna sa inyo. Explain na. Yung project ko kasi ngayon yung tinatawag na PTS, yung Player Tracking System. Yun yung ginagamit sa casino wherein yung registration ng guest. At tapos yung guest section niya pag maglalaro siya ako. Then yung mga agreements niya. Sir, paano kayo nakaka-come up sa ganung program? Sino po parang sino nagsasabi na kailangan ganun na gawin yung program? Bakit kailangan gumawa kayo ng ganung program? Para saan yung program na yun? Ay, hindi. Yun naman is based sa request, then merong memo, then ipapasa na, halimbawa, yung gaming department, may request, nagawa sila ng memo, i-forward sa IT head, then sa department unit ng SD, i-review din yun, then yung project manager, gagawa siya ng impact analysis din, then i-forward niya sa system analyst din yung system analyst naman sa mga programmer. May plan pa po ba kayo na lumipat ng company or mag-stay na lang po kayo dito and mag-move up na lang po kayo sa position niyo? Yun naman kasi masabi natin na hindi na fix na sagot niya. Masabi natin, halimbawa, kung may nag-offer na sabi na kung saan yung greener pasture, di ba? So, ano po yung, pag nag-program po kayo sa Java, ano po yung mga basic na encounter yung problem? Ano ba yung last na page na na-encounter ko?
wala pa naman ako na-encounter na ano kasi yung algo naman niya is na nakaka-relate naman ako. Okay na? Sir, dun po sa Java, totoo po ba na sa halos sa ibang company, ang nire-require talaga nila para sa mga comsci and IT students na kailangan marunong ka ng Java? Hindi naman lahat ng company, pero masabi natin, kasi dito, hindi naman i-require ng Java programmer ako, pero nakapasa ako. Depende siguro sa nature ng or business, tawag yan yung ano yung ginagawa ng company. Ano po ba yung importance ng Java para sa company, sa pag-program? Yung isa naman kasi sabihin natin na open source, hindi lang bibigyan ng license, hindi ba? Hindi lang ng license. Additional. Kasi ko na po. Sir, how do you see yourself in 5 years po? 5 years from now, sir, how do you see yourself po? Medyo mabigat na tanong yan na. Siguro masabi kong ano na ako, 38 na ako noon. Hindi. Medyo ano kasi yan yung tanong na yan is hindi ko masasagot ng patapos. Pero siguro sabihin ko, mga naging kung halimbawa, level 2 ako ngayon, masabi ko mga level ano ako doon 6. Okay. Kasi hindi ko hawak yung hindi ko hawak yung future kung ano mangyayari. Baka bukas mag-ship ako ng ibang. Sir, ano pong advantage nyo sa mga fresh grad? Kasi po sir, ngayon we have IT and Comsci, separated po yung course na yon, which is napakarami pong opportunities para sa kanila, lalo na po sa mga IT students po. Ano po sa tingin niyo sir yung advantage nila over sa inyo? At ano po sa tingin niyo yung kailangan pa nilang gawin? Of course, siguro po besides po sa experience, kasi matagal na rin po kayo sir. Ayun po. Ako siguro ang masabi ko sa decision making. Then mga methodology bago ka mag-revise ng application or gumawa ng system, anong mga methodology. Pero kasi tayo ng structure at saka yung RAD na methodology. Ano po yung first na nagawa niyo pong program or system po nung pumasok kayo dito sa Pagcor? Dito more on sa payroll. Payroll system. Dati mga revise lang, may mga revision. Pero yung may ginawa ko, yung sabihin natin sa seeded employee, yung mga nag-resign, mga mag-ano. Dati kasi pag nag-delete, mag-print lang sa paper. Yun, gumawa akong pinaka-bin. Yung mga deleted, may pinupunta isang database. May database po Dati kasi pag nag-resign ka, hard copy, print out. Yung ginawa kong revision doon is yung mga succeeded, yung mga resign, basta yung mga may walay na sa company, may pinupuntaan isa. Sir, sa mga program po na nagawa niyo, meron na po bang instance na nangyari na pumalpak ganun sa, yung iba yung programs, halimbawa may instance ba na pumalpak or nagkaroon ng error, tapos paano niyo po yun nasusolusyonan? Dito naman kasi sa software naman yung may mga segment pumalpak eh. Usually naman minsan ano lang yung error mangyayari sa mga reference table. Pero yung mga bug talaga, wala pa. Sir, your piece of advice for the aspiring Java programmers po? Ano lang, identify lang yung sarili ninyo. Minsan kasi nandiyan tayo gusto mag-aral pero nasa isip mo lang. Kahit na marami kang e-book na collection or mga video, nandiyan lang sa PC mo, huwag mong panoorin, i-code mo. Code mo, then research, tingnan mo kung ano yung Hibernate, di ba? Familiar ba ka sa Hibernate? Sa Java programming, sa Hibernate, ano yung the best na backend? May SQL ba? Postgre? SQL? Kung saan kayo komportable, yun yung gawin niya. Then, dapat nandyan din yung ethics niya. So what is SQL po? Ah, Ano po yun? Query language.
Yun yung ano, yung ginagamit nating backend, yun yung structure query na. Ano bang kapag nagpro-program backend, ano yung backending niyo? Kung baka. Sa yan ba, may database kayo, saan pumapasok na access? Wala po kaming database, bali po more on pure programming lang po talaga kami. Ako kasi, since yung MySQL, free yun yung ginagamit ko ngayon. Parang storage system. Yan sa Java, MySQL. Yung Postgre, pinag-aaralan ko rin na yung Postgre. Bali po kayo po, pag may gusto po kayong alamin sa programming, is self-study lang po using the internet. Yes, using the internet. Pero dati sa Java na ako training ako 5 days. Mga year 2007. Ano po yung mga iba niyo na attendan na seminar or trainings? PHP. PHP. Sa PHP na ako pag-attendin ako sa Linux yung mga ganun. Dati active ako sa lalo na nang nasa teaching pa ako, instructor pa ako, active ako sa mga seminar. Yung PSI, pagkiro ka sa PSI. Ano po yung Organization yung mga IT. Sir, may pinag-aaralan pa po ba kayo ibang programming language? about sa Java? Yung Java, yung gano'n, Java, tapos yung PHP, Opo. yun. Currently, yun muna. Yung sa Java, both web tsaka yung sa Android. Okay. Sa mobile tsaka sa web. May mga plan pa po kayo na pag-aralang ibang language? Meron na. Ano po yung mga language na pag-aralan? Isa pa. Ngayon kasi, ano pa ba? Wala po. Currently po, wala pa. Focus muna ako doon sa dalawa. Yung mastering po. Focus muna ako sa dalawa kasi talagang yung time ko kasi yung nagiging problem. Sir, natin yung pa talagang hilig ang programming. Oo, ng high school pa ako. Kasi nakita ko yung paano nag-execute yung isang application, paano ginawa. So, nagkaroon ako ng materialist. Sir, saan po kayo uli nag-college? Nag-college ako sa Pampanga sa University of Assumption. University of Assumption. Sir, ano po yung, siyempre po sir, di ba bilang college student, hindi naman po natin may iwasan na magkaroon kayo ng ibang hobbies po. Siyempre po sa pag-aaral ng program, ano po sir yung mga naging hobbies nyo ng college? Hobbies ko ng college life ko is guitar, play Yan. guitar. Yung guitar. Sumama rin ako sa banda. May talent pala. Yung bass first guitar ako, bass guitar player. Varsity rin ng chess. Bali po sir yung extracurricular activities ng college. Varsity po kayo sir, just nanalo na po kayo. Oo. Yan po yung mga usual na parang curricular activities ng mga taong mataas yung logic. Hindi naman, lang yan. Habi ko lang talaga yung play ng chess sobrang sa Sir, ano pong mga halimbawa sir, mga tips nyo kung paano na-enhance yung, kasi di ba sir, pag IT po kailangan mataas yung logic nyo. Yun, mga mind, playing games, mga ganun yung ginagawa. Mahilig ka sa mga puzzle, Meron po bang pagkakataon na parang andun na po kayo sa point na babagsak na kayo sa isang programming subject nyo way back nung college po? Hindi nangyari sa akin yun. Wow, talaga ano yun po talaga. Hindi nangyari sa akin yun. Magaling po talaga. And sir, wala pa kayo talagang binagsak na major subject. Minor sir, meron? Minor, meron. Nangyari yun kasi 10 yan eh. Walang prelim, walang midterm, walang semi, 10 exam yun. Opo. Dapat yung score mo doon is 0 or 100. Eh, nakaka-4 na ako. Out of 9 yun. Out of 9, and dami nang lumagap doon eh. Talagang grabe yung teacher namin na yun. Pero magaling. Eh, binasa sa amin, no way ako talagang makapasok. Siyempre, sa pang last exam, 10, sana, 50-50 ako doon, di ba? 0. Ganun yung score niya, 0-100. Meron, nasa,